Malamig na tumawa si Wanyang Hui. Kung hindi kayo kumbinsido, imbitahin ninyo ang inyong pinakamahusay na alagad dito. Nag-alinlangan sandali ang Holy Master, pagkatapos ay ikanaway ang kanyang kamay at inutusan. Pumunta kayo at imbitahin ang tatlo sa kanila. Xiao Yun, Xu Jingxiao, at Lin Xia, pumunta kayo dito. Sa ngayon, ito lang ang tatlong kaya nating ilabas sa body refinement realm. Kahit hindi tayo manalo, hindi tayo pwedeng matalo ng masyado. Masyadong hindi mahulaan. Si Xiao Yun ay dapat makapanalo ng kahit isang laban. Ilang sandali pagkatapos, pumasok ang tatlo sa main hall. Ipinakilala ng Holy Master si Wanyang Hui sa tatlo sa kanila, pagkatapos ay sinabi, ito ang mga natitirang individual sa body refinement realm ng ating Chaotic Holy Land. Nagtataka ako kung paano gustong makipagkompetensya ni Daoist. Sinuri sila ni Wang He sandali. Tiningnan niya sina Xu Jingxiao at Lin Xiaoya. Ngunit si Xiao Yun, na tila may ordinaryong aptitude, ay nalinang ang Golden Bone Jade Body at nakapasok sa Forbidden Realm. Sa kabila nito, puno pa rin siya ng kumpiyansa sa kanyang dalawang alagad. Agad na sumulong si Fu Yaoong, tinitigan si Xiao Yun ng may paghamak. Ika-10 ako sa Body Refinement Realm sa Taichu Holy Land. Sapat na ako para talunin kayong tatlo. Hindi na kailangan pang kumilos ng aking senior brother. Ang mga ekspresyon ng mga elders ay lubhang pangit. Ang talent na ito ay ika-10 lang ang ranggo, habang sina Xiao Yun at ang iba pa ay ang nangungunang tatlong geniuses sa ating Holy Land. Ang paghahambing ng walang tunay na laban ay napakasakit. Pagkatapos ay sinabi ni Xiaoya, ika-10 ka lang at mayabang ka na. Akala ng hindi nakakaalam ay ikaw ang numero 1. Buong pagmamalaking sinabi ni Fu Yaoong, oo, kaya ano kung ika-10 ako sa Taichu Holy Land? Sa Chaotic Holy Land nyo, sapat na ako para maging numero 1. Agad na kinuha ni Xiaoya ang kanyang letigo. Walang hiyang mayabang. Hayaan mong makita ko kung gaano kagaling ang iyong mga skills gaya ng iyong bibig. Nanatiling lubhang mayabang si Fu Yaoong, kinawayan ang kanyang daliri ng walang pakialam. Dahil naghahanap ka ng kahihiyan, bibigyan kita. Agad na nagalit si Xiaoya, inihagis ang isang naglalagablab na letigo patungo kay Fu Yaoong. Sa tabi nila, lihim na umiling si Xiao Yun. Masyado pa ring naive ang junior sister. Nagalit na agad pagkatapos ng isa o dalawang panunukso. Sumigaw si Lin Xiaoya. Ang Thousand Shadows Whip sa kanyang kamay ay naging isang siksik na lambat, naganap na bumabalot kay Fu Yaoong. Gayunpaman, si Fu Yaoong ay malinaw na medyo mas malakas. Nang makita pa lang ang sword key sa paligid niya, nagsimulang bumagsak ang lambat ni Xiaoya. Biglang, sumigaw si Fu Yaoong, instant sword separation. Sa isang iglap, ang espada ay tumama ng diretso sa lalamunan ni Lin Xiaoya. Agad na namutla ang kanyang mukha at damaloy ang malamig na pawis. Kung ang espada na ito ay gumalaw ng kalahating pulgada pa, mamamatay siya. Nang miserable, ngumisi si Fu Yaoong. Talo ka, hindi mo man lang nablock ang isang galaw. Tunay na nakakabigo. Si Xiaoya ay hindi isa na umamin sa pagkatalo. Nagngalit siya ng ngipin at sinabi, talo ako, ngunit sigurado akong hindi kakalaban ng aking senior brother. Nagpakita ng paghamak si Fu Yaoong. Sige, sino sa kanila ang iyong senior brother? Hayaan siyang lumabas at subukan. Lumabas si Xiao Yun ng walang pagmamadali, nagpakita ng walang pakialam. Xiaoya, umupo ka, tutulungan ka ng senior brother na ilabas ang iyong galit. Pagkatapos ay idinagdag niya, hindi ako magbubuli ng mahihina. Kung mapilit mo akong umatras ng isang hakbang, ituturing kong panalo ka. Agad na naprovoke si Fu Yaoong. Ang lalaki mong magsalita, tanggapin mo ang aking espada. Marahang tinapik ni Xiao Yun ang kanyang palad. Matapos ma-master ang isang grupo ng combat techniques, medyo malungkot si Xiao Yun dahil wala siyang makaspar. Kasunod ng agos ng kanyang kamay, isang malaking taiji diagram ang lumitaw sa pagitan nila. Nagulat si Fu Yaoong at umatras at si Wanyang Hui, na hindi kalayuan, ay may nagyelong ekspresyon. Nakita niya na napaperpekto ni Xiao Yun ang Taiji Divine Palm habang ang Sword of Distance ng kanyang alagad ay nasa Greater Mastery Stage lamang. Gaano man ka-take si Fu Yaoong, hindi niya kayang basagin ang depensa ni Xiao Yun, at hindi man lang siya makalapit sa kanya. Sumigaw siya kay Xiao Yun, ayaw sumuko.
Ngayon, tatalunan kita, kahit na nangangahulugan ito ng pakikipaglaban sa isang mas mataas sa aking antas. Itinabi ang lahat ng nakakagambalang pag-iisip, gusto niyang maging isa sa kanyang espada. Sa sandaling ito, bahagyang naabot ni Fu Yaoong ang realm of the unity of man and sword. Pinuri ng kanyang senior brother ang inaasahan mula kay junior sister Fu, paglusot sa labanan at pagpasok sa isang forbidden zone. Si Fu Yaoong ay parang isang gintong divine sword, lumulusot sa hamog, diretsyong patungo kay Xiaoyun sa main hall. Ang mga matatandang geezer at holy masters ay pawis na pawis para kay Xiaoyun, umaasang may block niya ang atake na ito. Nagngalit ang mga ngipin ni Lin Xiaoyao. Sige, senior brother, boom! Mariing sinaksak ni Fu Yaoong si Xiaoyun, ngunit hindi pa rin gumalaw si Xiaoyun. Sa halip, naitulak pabalik si Fu Yaoong ng shockwave ni Xiaoyun. Paano ito posible? Kahit ganito, walang silbi. Gaano nakakatakot ang kanyang defensive power? Si Xiaoong, na nasa tabi niya, ay muling pinakipot ang kanyang mga mata. Junior Sister Fu, dapat kang umatras. Natatakot ako na nakapasok na siya sa pangalawang forbidden zone. Ngunit hindi huminto si Fu Yaoong. Nakatayo lang si Xiaoyun doon at hinayaan siyang atakihin. Ngunit hindi man lang niya mahawakan ang isang hibla ng kanyang buhok. Hanam, ang mga tao ba mula sa Chaotic Holy Land ay magaling lang sa depensa. Kung may kakayahan ka, talunin mo ako o hindi ako aamin sa pagkatalo. Kalmadong sinabi ni Xiaoyun, sige, bago iyan, sige. Ang mga binti niya ay parang kidlat. Nag-iwan ng mga after images sa lugar at ang kanyang tunay na katawan ay lumitaw sa harap ni Fu Yaoong. Natigilan si Fu Yaoong, napakabilis ng bilis na ito. Pagkatapos ay narinig niya lang ang isang pagputok. Nagpakawala si Xiaoyun ng isang nakakatakot na aura, na nagpatalsa kay Fu Yaoong. Nahulog siya sa lupa at umubo. Ngunit junior sister Fu, mabilis na tinulungan ni Xiaoyun si Fu Yaoong na tumayo. Pagkatapos ay tiningnan si Xiaoyun ng may maitim na ekspresyon. Ito ay isang friendly spar lang. Hindi ba sa tingin mo ay samobra ka na? Kalmadong sinabi ni Xiaoyun, hindi ako umatake. At sinabi niya, ang alam ko lang ay depensa. Umaatake ako at sinasabi mong malupit ako. Magkakaroon kayo ng parehong paraan. Sabihin niyo lang kung kayo mula sa Tai Chichu Holy Land ay ayaw umamin sa pagkatalo. Galit na yapakan ni Xiaoyun ang sahig, pagkatapos ay itinuro si Xiaoyun at sumigaw, ito si Xiaoyun. Ika-9 na antas ng body refinement. Gusto kong humingi ng gabay kay senior brother Xiao. Humikab ng dahan-dahan si Xiaoyun. Katatapos ko lang lumaban at pagod na ako. Gusto kong magpahinga sandali. Kayo mula sa Taichu Holy Land ay hindi lang basta gagamit ng murang taktika at magpapalit-palit, di ba? Sa main hall, tahimik ang lahat. Pagod ka, malinaw na napakadali mong nanalo kanina. Lumingon si Xiaoyun upang tingnan si Chu Jingxiao, na nasa tabi niya, na may ekspresyon na kasing dilim ng soy sauce. Kung gayon, hihingi muna ako ng gabay kay senior brother Chu. Napanganga si Chu Jingxia. Bakit mo ako hinahanap? Si Xiaoyun ang nanakit sa iyong junior sister. Ano ang kinalaman ko dito? Sa pagtingin pa lang, alam niyang hindi siya kalaban ni Xiaoyun. Hindi niya nga matalo si Fu Yaoong. Ngunit sa napakaraming mata na nanunood sa main hall, hindi siya naglakas loob na tumanggi sa hamon. Kung ginawa niya, hindi na niya kailanman may angat ang kanyang ulo sa Chaotic Holy Land muli. Shit ka, Xiaoyun, sinasadya niya ito. Kinukot siya ni Chu Jingxiao si Xiaoyun sa kanyang puso, nagngalit ng ngipin, at nakipag-spar kay Xiaoyun. Pinanood ni Xiaoyun ang dalawa sa arena ng may ngiti. Bamulong si Lin Xiaoya, senior brother, ang daye mo. Nasa gulo si Chu Jingxiao ngayon. Alam ng tanga na iyan na puno ng galit si Xiaoyun ngayon. At tiyak na ilalabas niya iyon kay Chu Jingxiao. Bamulong si Xiaoyun. Ngayon mo lang nalalaman kung gaano katalino ang iyong senior brother. Ginagamit ko lang siya para subukan ang lakas ni Xiaoyun. Huwag kang maging pabigla-bigla mamaya. Oo. Pagkatapos ay nagmamadaling tumanggo si Xiaoya. Tahimik muli ang lahat sa kanilang lakas. Kahit na mahina ang boses ni Xiaoyun o Xiaoya, naririnig nila ito. Ngumiti ang Holy Master. Mabuti rin ito. Ang isang divine child na may karunungan at katusuhan ay mas karapat dapat pagyamanin.
Tinitigan ni Qing Xiao si Shuong na parang nakaharap sa kaaway, casual na sinabi ni Sholong. Dapat ikaw muna ang umataka. Kung hindi, kapag kumilos ako, wala ka ng pagkakataong umatake. Nagngalit ang mga ngipin ni Chu Jingxiao at sumugod, iniisip sa sarili na dapat niyang subukang manatili at hindi matalo ng masyado. Isang nakapapasong init ang kumislap sa katawan ni Zongs. Bigla, pinatalsik niya si Chu Jingxia sa isang suntok mula sa likod. Ito ang Lightning Flash Body. Kaya, isa siyang prodigy na may espesyal na physique. Hindi nakakagulat na napakalakas niya. Ang lakas na ito ay marahil ay nasa pangalawang Forbidden Zone na. Tiyud, pinatalsik si Chu Jingxiao ng suntok ni Shuong. Agad, dumura siya ng isang bibig ng sariwang dugo. Ang kanyang buong katawan ay bumagsak sa lupa. Ang kanyang mga pinsala ay malinaw na mas malubha kaysa sa mga pinsala ni Fu Yaoong dati. Natalo si Chu Jingxia sa isang galaw at agad na naging lubhang pangit ang kanyang ekspresyon. Tiningnan ng Holy Master si Shi Yuong sa ibaba at sinabing may paghanga, ang lightning physique ay natural na kayang kontrolin ang kidlat. Napakabilis nito at napakalakas din ng lakas ng atake nito. Mahinhin na sinabi ni Wan Yangwei, ang lightning physique ay isang royal physique lamang. Sa ating Taichu Holy Land, hindi man lang ito itinuturing na genius. Sa ating henerasyon, mayroon tayong ilang divine physics at maging isang supreme physique. Ang lightning physique ay walang sinabi kumpara sa mga ito. Nagulat din si Xiao Yun. Ano ang lightning physique? Ang iba naman ay tahimik. Sa kanilang henerasyon, wala pa silang ni isang tao na may special physique. Ang iba ay hindi man lang itinuturing na karapat-dapat pansinin ang isang royal physique tulad ng lightning physique. Ang mas nakakainggit pa ay may lumabas na supreme physique sa Taichu, hindi maiwasang magtanong ng Holy Master, maaari ko bang malaman kung aling supreme physique ito? Tuwang-tuwa si Wan Yanghui. Ito ang space-time physique, ikaapat sa supreme ranking. Nagpakita ng pagkamangha ang elder na si Tiny. Sinasabing ang pagkakaroon ng physique na ito ay nagpapahintulot sa isang tao na kontrolin ang oras at espasyo. Anumang supernatural power na kanilang masteran ay makakapagpakawala ng walang hanggang kapangyarihan. Nakakatakot talaga, lubos din ang pagkabigla ni Xiao Yun. Sinabi ng kanyang master na ang mga special physics ay nahahati sa tatlong tiers, Royal Physique, Divine Physique, at ang 10 Supreme Physics. Ang 10 Supreme Physics ay kinabibilangan ng Chaos Physique, Heaven Devouring Demonic Physique, Zoqian Sacred Physique, Dao Embryo Space-Time Physique, Xuanhuang Undying Physique, Myriad Buddha Physique, Archaic Holy Physique, Asher Sky Overlord Physique, God King Physique, Immortal King Physique. Hindi inaasahan ni Xiao Yun na makakatagpo ang sinasabing space-time physique ng maaga. Tila kailangan niyang mabilis na pagbutihin ang kanyang lakas. Nangangahulugan ba yun na dapat niyang halmuhin ang kanyang divine seed sa isang chaos physique? Iyon ang numero 1 na supreme physique. Kung kaya niyang linangin ang chaos physique kasama ang chaos seed, tiyak na magiging invincible siya. Sa sandaling ito, umusbong ang killing intent ni Shi Yuong sa kanyang mga mata. Senior Brother Xiao, nagtataka ako kung nakapagpahinga ka ng mabuti. Ikinilos ni Xiao Yun ang isang paa at bahagyang ngumiti. Kaya, Junior Brother Shi ay nagtataglay ng lightning physique. Ako, si Xiao, ay isang ordinaryong physique lamang. Natatakot ako na hindi ako kalaban mo. Pakiusap, magpakita ka ng awa. Sumirit ang galit ni Shuong, naisip niya. Polite remark lang ba ito? Tinatrato ba talaga niya ako, itong kagalang-galang na ito? Bilang kanyang junior brother, sinabi niya nang may kabab ang loob. May ilang kaso sa cultivation world kung saan ang mga ordinaryong physics ay natatalo ang mga special physics. Palagay ko rin, magiliw na sinabi ni Xiao Yun. Labis na nagalit si Shulong na umitim ang kanyang mukha. Gusto talaga niyang bugbugin si Xiao Yun hanggang mamatay ngayon. Napakawalan niya ng mga salita ng bastos na ito. Ngumiti si Xiao Yun at sinabi, sige, junior brother, pakiusap, kumilos ka na. Tapusin na natin ang labanan na ito ng mabilis. Kailangan ko pa ring umuwi at kumain. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Shuong. Hindi na siya makapaghintay na bugbugin si Xiao Yun. Sumugod siya, naghagis ng matinding suntok kay Xiao Yun. Natigasan ang ekspresyon ni Xiao Yun. Ang suntok na ito ay hindi lamang naglalaman ng malakas na puwersa,
kundi pati na rin ang kidlat, na nagdulot ng karagdagang pinsala. Hindi niya ito punanggahasang maliitin, kaya naglagay siya ng kanyang mga depensa upang protektahan ang sarili. Buong lakas niyang hinaranggan ang atake ni Shulong. Sa isang iglap, nakita ni Xiao Yun ang mga bitik na lumilitaw sa kanyang Taiji diagram. Mukhang hindi na siya makakapagtagal. Gaya ng inaasahan mula sa isang genius, tunay na malakas ang mga special physics. Nakita ni Xiao Yun ang Divine Wind Step sa ilalim ng kanyang mga paa na nagiging streaks of lightning habang siya ay sumasalungat kay Shuong. Alam niya na kung patuloy siyang magdedepensa, tiyak na matatalo siya. Agad na tumawa si Shuong, puno ng pag-asa ang kanyang mukha. Mas gusto ko ito, di ba? Ang isang genius na tulad ko at ikaw ay dapat na magsalubong ng lakas sa lakas. Hindi na nag-aksaya ng oras si Xiao Yun sa kanya, direkta niyang pinakawala ng isang offensive combat skill. Walang sinuman sa kanila ang gustong umatras na naging sanhi ng pagkabigla ng mga nanunood. Napakalakas, pareho silang nakapasok sa domain realm, na nagtataglay ng kapangyarihang 300,000 jin. Nagtataka ako kung sino ang mananalo. Buong tatag na pinaniniwalaan ni Elder Wan Yang Hui na tiyak na mananalo ang kanyang alagad na gaya ng inaasahan mula sa lightning physics. Hindi lamang siya nagtataglay ng malaking lakas, kundi pati na rin ng matinding bilis. Kung hindi na master ni Xiao Yun ang super level combat skill, Divine Wind Steps, hindi siya magiging kalaban nito. Muling naglaban ng matindi ang dalawa. Lumalala ang labanan. Ibinuhos nila ang kanilang buong kapangyarihan. Walang inililihim na mga secret techniques. Nagulat si Elder Tani. Hindi tama iyan. Palakas ng palakas si Xiao Yun. Tingnan mo, gusto ni Xiao Yun na maneg. Palakas ng palakas ang mga suntok ni Xiao Yun, at palakas din ng palakas ang kapangyarihan na lumalabas. Ano? Nagbago ang ekspresyon ni Shulong. Pakiramdam niya ay biglang nakakuha si Xiao Yun, na una ay parehong lakas niya, ng 100,000 jin ng lakas. Kiniit siya ng kapangyarihan, at puno ng kawalan ng paniniwala ang mukha ni Xiangs. Ito ba ay isang super-level combat skill na agad na nagpapalakas ng physique ng isang tao? Desididong lumaban hanggang sa huli. Paano ito posible? Paano siya nagkaroon ng napakaraming super-level combat skills? Malamig na tumawa si Xiao Yun. Akala mo ba ako ay isang second restriction domain cultivator lang? Paumanhin, matagal na akong nakapasok sa third restriction domain. Walang anumang bagay sa mundong ito na hindi malulutas ng isang enlightenment mula sa Chaotic Holy Ground. Kung mayroon, kung gayon may dalawa. Xiao Yun, sigaw ng isang grupo ng mga elders. Nalinang pala ni Xiao Yun ang 4 na super-level combat skill sa perfection at nakapasok na sa third restriction domain. At hindi lang doon huminto si Xiao Yun. Malapit na siyang makapasok sa 4th restriction domain. Bihirang kampihan ni Elder Tiny si Xiao Yun sa pagbasag ng mga kaldero at paglubog ng mga bangka. Dapat manalo siya. Sa huli, hindi niya pinahiya ang Chaotic Holy Ground. Ngumisi si Elder Wan Yang Hui. Gusto mong manalo. Huwag kang magpatawa. Akala mo ba ang Royal Physique ay display lang? Tingnan mo ng mabuti. Sa battlefield, dehado si Xiong, ngunit hindi siya sumuko. Umasa sa lightning physique, mabilis siyang naging isang kidlat at sumalakay kay Xiao Yun. Xiao Yun, huwag kang maging kampante. Mas malakas ka nga kaysa sa akin, ngunit hindi kasing bilis ng akin ang bilis mo. Nang makita ito, mabilis na pinakawala ni Xiao Yun ang Taiji Divine Palm para lang marinig ang tunog ng pagluhod. Sa kabutihang palad, nagawa ni Xiao Yun na pakawalan ang 9 Revolution Overlord's Fist sa oras, kung hindi ay tunay siyang aambusyan nito. Medyo interesante nga ang mga special physics. Hindi pa tapos ang laban. Nagpakita na si Wan Yang Hui ng pangit na ekspresyon. Hindi na kailangan ng walang saysay na pakikipaglaban, ordinaryong physique, royal physique. Ang isa ay nasa itaas ng langit, ang isa ay nasa ilalim ng lupa. Ito ay itinalaga ng langit. Hindi naman siguro, sagot ni Xiao Yun at idinagdag. Kayang talunin ng tao ang kalikasan at tiyak na hindi ako matatalo. Pagkatapos ay ginamit ng system ang isang enlightenment sa Divine Wind Steps. Sa ilalim ng State of Enlightenment, ang super-level combat skill Divine Wind Steps ay agad na umunlad sa Supreme Combat Skill Soaring God Eps. Sa sandaling iyon, wala pa ring ideya si Xiong na nalampasan na ng bilis ni Xiao Yun ang kanyang bilis.
Ngumisi siya. Xiao Yun, pinapatay mo ako sa tawa. Kahit ipakita ko pa sa iyo ang trajectory ng aking shallow lightning 9 steps, sa tingin mo ba ay mahuhuli mo ako? Ang nakita lamang ay ilang figure na kumikislap sa kidlat. Mayabang na tumatalon pabalik-balik sa harap ni Xiao Yun. Sa sumunod na segundo, ginamit ni Xiao Yun ang isang maliksi na hakbang upang hawakan ang kanyang paa, sinabi niya ng magalang. Kung gayon, magpapasalamat ako sa iyo sa demonstration. Sa sandaling ito, lubhang pangit ang mukha ni Xiong. Nagkamali siya. Nagulat ang lahat. Naintindihan niya pala ang isang supreme combat skill at nakapasok sa Forbidden Zone. Mayroon na siyang 400,000 Jin ng lakas. Nagmamayabang pa rin si Xiong, iniisip na naantala niya ang skill ni Xiao Yun sa kanyang mga galaw. Tapos na ang oras mo, at ang lakas mo ay hindi kasing nakakatakot ng akin ngayon. Malamig na sumungot si Xiao Yun. Ganoon ba? Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamao, na nababalot ng nagliliyab na apoy, at mariing inatake si Xiong. Sa sumunod na segundo, tiningnan ni Xiong ang kanyang kamay nang may kawalan ng paniniwala. Ito ay napilayan. Hindi mo ba sinabing third forbidden zone iyon? Ito ang fourth forbidden zone. Mayroon siyang 20,000 karagdagang Jin ng lakas kaysa sa akin. Paano ako lalaban? Pagkatapos ay malakas na sinipa ni Xiao Yun ang kanyang peking super body. Iyan lang ba ang kaya mo? Matagal na akong nakapasok sa fourth forbidden zone. Nagpapanggap lang akong talo. Nagpapanggap lang akong nahihirapan. Mariin niyang sinipa si Xiong. Kaya pala super body. Naitapon si Xiong na parang sinipang tuta. Dali-daling tinulungan ni Senior Brother Fu Yaoong siya. Dumura ng sariwang dugo si Shi Yulong. Huwag kang mag-alala, Junior Sister. Hindi ako mamamatay ng ganoon kadali, inalam ni Wan Yang Hui. Katatapos mo lang basagin ang cauldron sinking situation. Malinaw na lumipas na ang time limit. Paano mo natalo si Yulong? Lumabas si Xiao Yun nang may paghamak. Hindi ba simple lang? Nakapasok na ako sa fourth forbidden zone noon pa. Kahit hindi ako makalusot, mas malakas pa rin ako sa kanya. Nagpapanggap lang ako, naisip niya sa sarili. Masyadong owa ang pag-intindi sa labanan. Kailangan ko pa ring maging mapagpakumbaba. Nang marinig ito, napanganga si Wan Yang Hui. Kaya pala, napakatuso niya. Akala ko talaga ay lumusot siya sa labanan. Hindi pa rin sumuko si Hai Yong. Damn it! Kung alam ko lang, hindi ko sana ipinakita sa kanya ang trajectory ng aking shallow lightning 9 steps. Isang maling pagtatansya. Tinukso ng lahat si Xiao Yun. Kahit hindi mo siya ipinakita, mananalo pa rin siya. Agad na nagpakita ng ngiti si Holy Lord. Fellow Daoist Huan, sumuko ka na. Malungkot na lumingon at umalis si Huan Yang Hai. Sumuko, magkikita tayong muli sa Dragon Nest. Pagkatapos siyang ihatid, tiningnan ng Holy Lord si Xiao Yun ng may kasiyahan. Napakaganda ng iyong pagganap sa pagkakataong ito. Nagdala ka ng karangalan sa Holy Land. Ang mga Supreme Elder sa paligid niya ay tiningnan din si Xiao Yun ng may papuri, walang katapusang paghanga. Sinabi ni Xiao Yun ang ilang mapagpakumbaba at magalang na salita, at ngumiti ang Holy Lord ng may kasiyahan, lubos na pinahahalagahan ang pag-intindi ni Xiao Yun. Ang ating Chaos Holy Land ay hindi nakagawa ng anumang geniuses sa Shifinang sa loob ng maraming taon, kaya hindi kami nakasali sa True Dragon Nest Adventure. Gayunpaman, sa sandaling makapasok ka sa True Dragon Nest, mag-ingat ka muna sa mga tao mula sa Primordial Beginning Holy Land. Tiyak na hindi sila magpapakita ng awa sa iyo. Buong kumpiyansang tumanggo si Xiao Yun. Pakiusap, magpahinga ka lang. Holy Lord, tiyak na papatayin ng iyong alagad ang mga tao mula sa Primordial Beginning Holy Land sa True Dragon Nest. Ang mayabang na pahayag na ito ay nagpatulala sa mga elders at sa Holy Lord. Sinabi ng Holy Lord ng may ngiti, hindi na kailangan iyan. Dapat mong unahin ang paghahanap ng mga heavenly treasures. Kung hindi ka nila sasunduan, hindi mo rin dapat silang sunduin. Bukod pa rito, mayroon silang time-space physics sa henerasyong ito. Kapag nakatagpo mo siya, huwag kang mag-atubili at tumakbo kaagad. Hindi mo panalinang ang Chaos Body, hindi mo kayang labanan ang iba pang Supreme Physics sa parehong realm. Narinig ito, bagamat hindi sumasang-ayon si Xiao Yun sa kanyang puso, ngunit bilang isang masunurin na alagad, hindi siya dapat makipagtalo sa Holy Lord. Kaya, tumanggo si Xiao Yun.
Huwag kang mag-alala, Holy Lord, sa pagkakataong ito ay tiyak na papatayin ko ang time-space physics na iyon para magdusa ng malaking pagkalugi ang primordial beginning Holy Land. Walang imak ang Holy Lord at ang mga Supreme Elders. Naisip nila na ang Xiao Yanzi na ito ay mabuti sa lahat ng paraan, ngunit masyado siyang kumpiyansa. Isang ordinaryong katawan lang ay naglakas loob na baliwalain ang time-space physics, isang Supreme Physics. Hindi alam ng Holy Lord kung ano pa ang sasabihin. Sige, umuwi ka at maglinang ng masigasig. Tumango si Xiao Yun at agad na hinawakan si Lin Xiaoya, na nagpakitang gilas na lumabas ng main hall. Sa labas ng Mountain Gate ng Chaos Holy Land, sumakay sa mga ulap ang tatlo mula sa Wanyanghai at umalis. Mukhang nahihiya sina Xiong at Fu Yaotong. Elder, ang alagad na ito ay walang kakayahan at pinahiya ang primordial beginning Holy Land. Pakiusap, parusahan ninyo kami, sabi ni Wan Yangwei na nag-iisip. Hindi ko kayo sinisisi. Kung hindi itinago ni Xiao Yun ang kanyang cultivation, hindi kayo matatalo ng ganoon kalaki. Seryoso ang ekspresyon ni Xiong. Nakakatakot talaga ang taong ito. Ang isang ordinaryong katawan ay makakatuntong sa Fourth Forbidden Zone. Hindi lamang niya nalinang ang tatlong Supreme Combat Skills sa State of Perfection, kundi nalinang din niya ang isa sa mga combat skills sa loob sa State of Transcendence. Nagpakita ng paghamak si Huan Yanghai. Masyado ka pang knave. Hindi mo alam na maaaring palakasin din ang comprehension, ngunit mayroon itong mga side effects. Tiyak na ginamit ni Xiao Yun ang tatlong comprehension pills para malinang ang tatlong Supreme Combat Skills sa State of Perfection sa maikling panahon. Nagulat na sinabi ni Shi Yuong, paano pinayagan ng Chaos Holy Land na mangyari iyon? Hindi ba ito nagpapahamak sa isang prodigy? Malamig na sumangot si Wan Yanghui. Anong prodigy? Ordinaryong katawan lang siya. Ginamit ko ang aking wisdom eyes upang malinaw na makita na wala siyang ni isang puntos ng aptitude. Gusto siguro ng Chaos Holy Land na pumasok siya sa Dragon Nest para mag-ani ng mga benepisyo. Mawawalan lang sila ng ordinaryong katawan kaya hindi sila magtatamo ng anumang pagkalugi. Agad na napagtanto ni Na Xiong at Fu Yaoong. Kaya pala, talagang bumagsak ang Chaos Holy Land. May paghamak na sinabi ni Wan Yanghui, oo, huwag kang mag-alala. Hindi ko sila hahayaan na madaling makamit ang kanilang layunin. Kapag nakapasok na siya sa Dragon Nest, makipagtulungan ka sa iyong mga senior at junior brothers para patayin siya para wala nang matira sa Chaos Holy Land. Balik kay Xiao Yun pagkatapos makabalik kasama si Dit Ian, narinig niya ang tanong, ano sa tingin mo ang mga geniuses ng Primordial Beginning Holy Land? Mas malakas sila kaysa sa atin. Kahit ang mga ika-9 at ika-10 na ranggo ay kayang walisin ang mga alagad ng ating Chaos Holy Land sa Body Refining Realm, sabi ni Dit Ian ng may emosyon. Narinig ko na mayroon din silang lightning physics ngayon. Mayroon din ang kanilang henerasyon ng isang top master, ang time-space physics. Pagkatapos mong pumasok sa True Dragon Nest, kailangan mong mag-ingat sa taong ito. Master, wala ka bang kumpiyansa sa iyong alagad? Hindi magtatagal, magkakaroon ng 700,000 gene ng lakas ang iyong alagad. Kahit siya ay isang Supreme Physics, tatalunan ko siya. Umiling si Dit Ian at sinabi, masyado mong minamaliit ang kapangyarihan ng Supreme Physics. Ang Supreme Physics ay hindi lamang nagpapahiwatig na mayroon siyang malakas na talent. Ang pinaka-nakakatakot na bagay ay ang kanyang special ability. Dapat kang matuto mula dito. Natigilan ang ekspresyon ni Xiao Yun. Tunay na kahanga-hanga ang shallow lightning physics ni Shi Yuluongs. Ang bawat galaw ay may kasamang mga atake ng kidlat, at ang bilis ay baliw sa bilis. Kung wala akong 500,000 gene ng lakas, natatakot ako na hindi magiging ganoon kadali ang pagtalo sa kanya. Tumango si Dit Ian, tama, at si Xiong ay mayroon lamang shallow lightning physics, habang ang time-space physics ay mas malakas. Bilang iyong master, alam ko na ang time-space physics ay 100 beses na mas malakas kaysa sa shallow lightning physics sa parehong antas, at kaya ka ring pabagalin. Nagulat si Xiao Yun, ang bilis noon. Hindi ba imposible panghawakan ang anino niya? Tumawa si Dit Ian. Kung hindi, bakit tatawagan itong isang Supreme Physics? Gayunpaman, mayroon pa ring 4 na paraan para makayanan ito. Una, gumamit ng long-range attack skills para hindi siya makalapit. Pangalawa, dagdagan ang iyong depensa para ang kanyang mga atake ay parang kilati lang.
Pangatlo, gumamit ng Spirit Stones para maglagay ng mga formations ng maaga para pabagalin siya. Pang-apat, gumamit ng Sonic Attacks para supilan ang kanyang spirit at palipasin siya. Napangiti ng mapakla si Xiao Yun. Masyado namang marami. Sabihin mo na lang sa akin kung ano ang direktang gagawin. Ikan-away ni Dit Ian ang kanyang kamay at naghagis ng ilang libro. Ito ang inihanda ko para sa iyo matagal na. Nahahati sila sa 3 super-level combat skills at 3 uri ng formations. Kung may kakayahan kang matutunan silang lahat, kaya mong labanan ang time-space physics. Binigyan ni Dit Ian si Xiao Yun ng 3 combat skills, Little Leaf Flying Daggers, Golden Bell Shield, at Dragon Sunflower. Ang 3 natitirang formations, Xiaotek Mount Formation, Dragon Lokang Formation, at 8 Gates Imprisonment Formation. Tumango si Xiao Yun pagkatapos basahin ang mga ito. Master, huwag kang mag-alala, sa aking comprehension, kaya kong lubusang matutunan ang mga ito sa loob ng 1 taon. Hindi magtatagal, alagad, kung hindi ko alam na napakalaki ng iyong comprehension, hindi ko sana irerekomenda na linangin mo ang napakaraming super-level combat skills at formations. Pagkatapos umalis ni Dit Ian, puno ng emosyon si Xiao Yun. Tunay nga, ang pagkakaroon ng isang matandang master ay parang pagkakaroon ng isang kayamanan. Agad, kinuha ni Xiao Yun ang mga combat skills sa harap niya at nagsimulang maglinang. Sa kabuuan, nalinang ni Xiao Yun ang lahat ng 3 super-level combat skills sa Supreme Combat Skill Realm, na nagkakahalaga sa kanya ng 6 na enlightenment chances. Bukod pa rito, nalinang ni Xiao Yun ang iba pang mga super-level combat skills sa Supreme Combat Skill Realm. Sa huli ay ginamit niya ang 3 enlightenments upang matutunan ang 3 uri ng formations. Sa pagkakataong ito, gumastos si Xiao Yun ng 12 enlightenment chances. Pagkatapos linangin ang Chaos Scripture noong huling beses, ito rin ang araw na pinakamaraming enlightenment chances ang kanyang ginugol. Kinaumagahan, idinilat ni Xiao Yun ang kanyang mga mata at agad na tiningnan ang kanyang enlightenment system. Sa oras na ito, 14 na enlightenment chances na lang ang natitira sa kanya. Biglang inanunsyo ng system ang pinakabagong mission. Ay atake ang Hidden Dragon Rankings. Pumasok sa top 50. Gantimpala, 1 enlightenment. Pumasok sa top 10. Gantimpala, 3 enlightenments. Tuldok. Pumasok sa top 3. Gantimpala, 5 enlightenments. First place Gantimpala, 10 enlightenments. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Xiao Yun. Kakagastos ko lang ng malaking bilang ng mga enlightenments at ngayon ay may pagkakataon akong replenished ang mga ito. Bakit hindi ko gagawin? Bulong ni Xiao Yun. Ngunit ano ang Hidden Dragon Rankings? Biglang kumatok si Fuing sa pinto, pumasok at ipinaliwanag. Ang Hidden Dragon Rankings ay isang listahan ng mga Outer Sect disciples at mga Young Sect leaders. Ito ang Illusion Demon Tower Challenge. Ang mga kaaway na pumapasok sa Hidden Dragon Rankings at nakakapasok sa top 100 sa points ay makakakuha ng maraming resources. Young Master, alagad ka na ng Grand Elder. Mayroon ka ng mas maraming resources kaysa sa kanila. Hindi mo na kailangan talagang hamunin ang Hidden Dragon Rankings. Sagot ni Xiao Yun, kailangan ko ng real combat para mapabuti ang aking combat experience. Agad na nagkaroon ng biglaang realization si Fuing. Tama si Young Master. Tara na, maligayang sinabi rin ni Lin Xiaoya sa tabi niya, mukhang masaya, Master. Gusto ko ring subukang hamunin ang Hidden Dragon Rankings. Tumango si Fuing sa pagsang-ayon. Dahil alam ng lahat na hinahamon ni Xiao Yun ang Hidden Dragon Rankings, naghintay sila sa labas ng tore. Ilang antas kaya ang kayang lagpasan ng kakaibang ito? Sa oras na ito, nakarating na ang mga tao sa harap ng Illusion Demon Tower, at nagsimulang ipaliwanag ni Fuang ang mga tuntunin ng Hidden Dragon Rankings. Ang 14 na stone tablets sa harap ay ginagamit para sa mga rankings, kung saan ang 4 na puting stone tablets ay nagtatala ng top 100 ng Hidden Dragon Rankings, Rising Dragon Rankings, True Dragon Rankings, at Holy Rankings. Sa kasalukuyan, mayroong 10 itim na stone tablets na nagtatala ng top 100 mula sa body tempering hanggang sa heavenly realm. Kasaysayan, ang paghamon sa Hidden Dragon Rankings ay hindi direktang hamon. Ang mga nakatala sa Hidden Dragon Rankings ay papasok sa Illusion Demon Tower at hahamunin ang mga phantoms,
ang kanilang mga clones na naiwan sa loob. Naintindihan ni Xiaoyun nang marinig ito. Interesante ang Illusion Demon Tower na ito. Kaya kung matatalo ko ang mga experts sa Hidden Dragon Rankings, ang aking Phantom Clone ay may iwan doon para sa mga susunod na tao na pumasok sa tore at hamunin. Ngumiti si Fuing at tumango. Tama iyan. Ngunit kung ang iyong cultivation ay lalampas sa Chi Gathering Realm, agad na mawawala ang clone. Hanggat makuha mo ang first place sa Hidden Dragon Rankings at pagkatapos ay talunin ang pinakamalakas na tao sa kasaysayan, mananatili pa rin ang iyong clone doon sa loob ng 10-10 milyong taon. Agad na nagkaroon ng interes si Xiaoyun. Haha, hindi masama iyan. Maaari kong hayaan ang mga susunod na henerasyon na humanga sa aking kahangahangang estilo. Walang imik si Lin Xiaoya, senior brother na nagpupuri sa sarili na tulad mo. Medyo seryoso ang ekspresyon ni Fuangs. Young Master, huwag mong maliitin ang pinakamalakas na body tempering realm disciples sa kasaysayan. Hindi sila simple. Kabilang sa kanila, mayroon pang ang clone ng Chaos Ancestor. Nagulat si Xiaoyun. Ano, nag-iwan din ang ancestor ng isang clone. Tiningnan ni Xiaoyun ang mga Blackstone tablets at natuklasan na sa 10 Blackstone tablets, ang Chaos Ancestor ay nasa first place sa lahat. Nakakatakot talaga ang Chaos Physique. Isang apoy ang sumiklab sa puso ni Xiaoyun. Gusto niya pang lalong makuha ang Chaos Physique. Matagal siyang naghanap bago nakita ang pangalan ni Ditian ng kanyang nominal master at biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Paano ito posible? Hindi ba ang master ko ang numero 1 sa Chaos Holy Land? Narinig ko na kaya pa nga niyang lumaban sa mga Heavenly Realm experts na lampas sa kanyang antas. Kaya bakit ang master ko ay ika-100 lang? Sumagot si Puing na napaka-normal lang nito. Sa huli, matagal nang umiiral ang ating Chaos Holy Land. Napakagaling na kung makakalista ang master sa listahan na ito. Sa kasalukuyan, ang master lamang ang makakalista sa stone tablet na ito sa Chaos Holy Land. Lihim na nangako si Xiaoyun sa kanyang puso, isang araw ay may lilista ako sa listahan. Pagkatapos noon, pinangunahan niya si Lin Xia sa loob ng Illusion Demon Tower. Nagtataka ako kung anong antas ang kayang abutin ng isang tao sa Enlightenment System na ito. Kakaiba, pagpasok pa lang nila sa Illusion Demon Tower, nawala si Lin Xia at walang anumang bagay sa paligid. Nasaan ang lugar na ito? Nasaan si Little Ya? Biglang, isang malamig na boses ang umalingaw sa kanyang tainga. Xiaoyun, huwag ka nang maghanap. Ang pagpasok sa Illusion Demon Tower ay magte-teleport sa iyo dito. Ako ang spirit ng Illusion Demon Tower. Maaari mo akong tawaging Illusion Demon. Agad na tumulim ang mga mata ni Xiaoyun. Illusion Demon, gusto kong hamunin ang Hidden Dragon Rankings. Okay, bata. Ngayon ay teleport kita sa Illusion Area Shadow Place, ang doppelganger ng ika-100 na pwesto sa Hidden Dragon Rankings. Talunin ang taong ito at magiging ika-100 pwesto ka. Pagkatapos ay naramdaman ni Xiaoyun ang pagdami ng liwanag sa likuran niya. Isang batang outer sect disciple ang sumaksak kay Xiaoyun gamit ang isang espada. Ako si Lini, pakiusap, gabayan mo ako. Kumunat ang noo ni Xiaoyun. Totoo nga, ang huling pwesto ay nakarating sa Chi Condensation Realm, ngunit hindi mukhang masyadong malakas. Mayroon lamang halos 200,000 jin ng lakas. Ngayon na mayroon ka ng 700,000 jin ng lakas, ano pa ang kinatatakutan mo? Umiling si Xiaoyun, pagkatapos ay inactivate ang Divine Wind Steps, hinawakan si Lini ng isang kamay at ibinagsak ang taong nasa harap niya sa lupa. Masyadong mahina ang Chi Condensation Realm Cultivator na ito. Kasabay nito, isang napakagandang boses ang nagmula sa Illusion Demon Tower, na umalangaw sa buong bundok. Binabati namin ang alagad ng Grand Elder na si Xiaoyun sa pagiging ika-100 na pwesto sa Hidden Dragon Rankings. Sa sandaling ito, maraming tao ang dumating sa Illusion Demon Tower para mag-usap. Si Xiaoyun iyan. Nakapasok pala siya sa Illusion Demon Tower. Hindi ba siya alagad ng Grand Elder? Hindi na nga niya kailangan subukan ang Hidden Dragon Rankings, di ba? Napakasipag. Hindi pa ba siya nasa Body Tempering Realm? Naabot na nili ang peak of the Chi Condensation Realm, at natalo pa rin siya. Narinig ko na sinakop ng halimaw ang Forbidden Area at kaya pang patayin ang mga kaaway na lampas sa kanyang antas. Hindi talaga iyon kasinungalingan.
Nagtataka ako kung gaano kataas ang kayang abutin ni Xiao Yun. Sa labas ng tore, malaki ang kaguluhan, at parami ng parami ang mga tao na patungo sa Illusion Demon Tower. Sa loob ng tore, pagkatapos talunin si Lini, hindi napigilan ni Xiao Yun na magtanong, Illusion Demon, bakit napakasama ng Chi Condensation Realm? Katatapos lang ba niya makalusot sa Chi Condensation Realm? Dahan-daang sumagot ang Illusion Demon, naabot na ni Li ang peak of the Chi Condensation Realm. Malamig na sinabi ni Xiao Yun. Masyadong matagal kung isa-isa. Direktang dalhin ang taong nasa ika-50 na pwesto upang labanan ako. Agad pagkatapos, isang batang outer sect expert ang lumitaw sa harap ni Xiao Yun. Ako si Wang, pakiusap, gabayan mo ako. Hindi na nag-abala si Xiao Yun na alamin, basta na lang niya pinakawala ng 9 revolutions, 8 punches, at tinalo si Wang sa 3 suntok lang. Ang taong ito ay marahil ay mayroon lamang 300 G ng lakas nang siya ay nasa great perfection of body tempering, naghahanda na makalusot sa Chi Condensation Realm. Napaka-disappointing na combat power. Sa oras na ito, biglang nakatanggap si Xiao Yun ng system notification. Host ay lumulukso sa mga ranks upang makamit ang ika-50 posisyon sa Hidden Dragon Board, na nagbibigay gantimpala sa host ng isang enlightenment. Ang host ay nagulat sa lahat, lumilikha ng kaguluhan, nagbibigay gantimpala sa host ng 3 enlightenment, at agad siyang lumukso sa ika-50 posisyon. Tiyak na magkakaroon ng kaguluhan sa labas ng Illusion Demon Tower. Illusion Demon, sa pagkakataong ito, hahamunin ko ang ika-10 posisyon. Sa oras na ito, sa labas ng Illusion Demon Tower, siksikan na at buhay na buhay. Nawala ang pangalan ni Xiao Yun. Bilasan mo at tingnan kung nasaan. Wala sa 9s o 80s. Naku po, ilang pwesto ang kanyang tinaas ngayon. Sa ika-50 pwesto. Naku po, ganoon ba siya kalakas? Sa oras na ito, nakita ni Fuing si Lin Xia na lumalabas. Kumusta? Malungkot ang mukha ni Xia. Master, paumanhin. Hindi ko man lang natalo ang huling pwesto. Pinapahiya ko kayo, sabi ni Fuing na nagpapatahimik. Ang ika-100 na pwesto ay nakarating na sa peak of the Chi Condensation Realm. Normal lang na hindi ka manalo. Mas naging malakas si Xiao. Matagal na si Senior Brother sa Forbidden Area. Tiyak na mananalo siya. Ngumiti ng banayad si Fuing. Sa iyong antas, marahil ay hindi mo makita ang pangalan sa stone tablet. Lumapit ka sa harap at tingnan. Tiyak na hindi lang sa ika-100 pwesto ang pangalan ng Young Master. Umakyat si Xia sa harap ng stone tablet. Sa oras na ito, dagat na ng tao. Naghiyawan ang lahat. Ang mga expert sa Hidden Dragon rankings na natalo ni Xiao Yun ay lumabas din ng tore. Gaya ng inaasahan sa isang halimaw. Nagdulot ng siyam na tunog sa kaguluhan. Ang pagkakaroon ng ganito kalakas na combat power sa body tempering realm. Tingnan, umakyat na si Xiao Yun sa ika-10 pwesto. Walang paraan. Nasa ika-3 na siya. Naku po, tao pa ba siya sa oras na ito? Puno ng paghanga ang mga mata ni Xiaoye. At mas mahal niya pa si Xiao Yun. Ika-3 na, napakagaling ni Senior Brother. Ang ika-3 pwesto na natalo ni Xiao Yun ay dumating na. Senior Brother lang ay mayroon lang 50,000 mas maraming combat power kaysa sa akin. Hindi rin ako kalaban ni Xiao Yun. Kaya tiyak na hamanin niya ang first place. Narinig ito ni Xiaoye at lumapit upang magtanong. Sino ang first place? Tingnan mo, iyan ang taong pinag-uusapan ng lahat. Siya si Shi Chanyo. Hindi lang malakas ang talent, kundi mayroon din siyang peerless beauty. Sa tingin mo ba matatalo ni Xiao Yun si Shi Chanyo? Imposible. Si Shi Chunyu ay may 750,000 combat power. Kung magtagumpay siya, kung gayon may magandang palabas na panuurin. Tinitigan din ni Shi Chunyu ang stone tablet. Ang pangalan ni Xiao Yun ay masasabing kilala ng lahat sa Chaos Holy Land. Ang ganitong tao lamang ang karapat-dapat kong sundan. Mas malala pa si Lu Fen. Sa loob ng Illusion Demon Tower, muling nakatanggap si Xiao Yun ng system notification. Host ay lumulukso sa mga ranks upang maabot ang ika-3 posisyon sa Hidden Dragon Board. Nagbibigay gantimpala ng 5 enlightenment, ang host ay nagpapasaya sa lahat, lumilikha ng kaguluhan. Nagbibigay gantimpala ng 3 enlightenment watermarks. Ang bilang ng enlightenment ay 32. Nakakapresko.
Tila kailangan kong dumaan sa Illusion Demon Tower ng maraming beses sa hinaharap upang makakuha ng mas maraming enlightenment. Illusion Demon, hayaan mong lumabas ang first place ayon sa iyong kagustuhan. Sa oras na ito, lumitaw ang first place sa harap ni Xiaoyun. Agad na natigilan si Xiaoyun. Hindi niya inaasahan na ang first place ay isang babae at napakagandang babae. Ang mas nakagulat pa sa kanya ay, sinabi rin ng babae na sinumang tatalo sa kanya ay magiging master niya. Natigilan si Xiaoyun sa oras na ito. Napaka-interesante ng elder sister na ito na iwanan ang gayong pangungusap. Sa kabutihang palad, nakilala ko siya ngayon. Kung isang pangit na lalaki, hindi ba siya malulugi? Nakita lang si Shi Chanyo na sumugod. Mahina siyang umungol. Ang sayaw ay di mabilang na mga silver needles na mabilis na lumilipad, kasing bilis ng kidlat sa puso ni Xiaoyun. Medyo nagpapanik. Hidden weapons pala iyon. Nagmamadali niyang inihagis ang tayang Divine Palm, hinaharangan ang atake ni Shi Chanyo, naririnig lang ang tunog ng pagkabitak. Agad na lumitaw ang di mabilang na mga bitek sa Taiji diagram ni Xiaoyun. Nanginginig ang buong katawan ni Xiaoyun. Ano, naabot niya pala ang lakas na 750,000 kadis. Nalampasan niya ang Forbidden Realm. Hindi na naglakas loob na magpabeya si Xiaoyun. Mabilis niyang inihagis ang Golden Bell Shield. Agad, ang buong katawan ni Xiaoyun ay napapaligiran ng isang gintong kampana, hinaharangan ng lahat ng atake ni Shun, hindi man lang nakatama ng isang beses na nagdulot sa kanya ng mas maraming atake. Di mabilang na mga silk threads ang tumama kay Xiaoyun, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakalusot sa Golden Bell, napakaseryoso ng ekspresyon ni Shi Chanyo. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang depensa ni Xiaoyun. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang ultimate move na Dance Like a Dragon. Sa sumunod na segundo, ang mga silver needles ay nagbago sa isang malaking dragon, na buong lakas na umaatake kay Xiaoyun. Alam ni Xiaoyun na hindi siya maaaring magdepensa ng pasibo. Sa huli, ang kanyang kalaban ay may combat power na 750,000 kadis, na 50,000 kadis na mas marami kaysa sa kanya. Sa kabutihang palad, may sariling mga kalamangan si Xiaoyun, at iyon ay nalinang niya ang maraming ultimate combat skills. Sa sandaling ito, inihagis ni Xiaoyun ang God-Slaughtering Steps at sa isang kisap mata ay umiwas sa atake. Sumunod ay isang serye ng magkakasunod na galaw mula sa kanya. Inihagis ni Xiaoyun ang Little Eye Flying Dagger, pinigilan ang skill ni Shi Chanyo, at pagkatapos ay inihagis ang Dragon's Might, na nakaaapekto sa spirit ni Shi Chanyo. Kasunod nito, ginamit niya ang God-Slaughtering Steps upang sumugod sa harap nito muli. Sa wakas, ginamit niya ang 9 Revolutions Overlord Feast, na napakagaling na nanalo sa first place sa Hidden Dragon Rankings. Ding! Nakakuha ang host ng first place sa Hidden Dragon Rankings. Gantimpala, 10 Enlightenment Opportunities. Nagdulot ng kaguluhan ang host, lumikha ng isang commotion. Gantimpala, 3 Enlightenment Opportunities. Sa kasalukuyan, mayroong 45 Enlightenment Opportunities. Sa sandaling ito, isang napakalakas na boses ang biglang umalangaw sa labas ng tore. Binabati namin ang alagad ng Grand Supreme Old Ancestors na si Xiaoyun sa pagkuha ng first place sa Hidden Dragon Rankings. Naglaki ang mga mata ng lahat sa gulat. Masiglang sumigaw si Lin Xiaoya, "Shifu, tingnan mo. Nanalo si senior brother ng first place." Nagpakita ng pagtanggap si Fuing. Napakaganda na nito. Tunay na karapat-dapat na maging isang halimaw. Nagdulot ng siyam na tunog sa kaguluhan. Tama ang pinili ng Old Master ngayon. Isang grupo ng iba pang tao ang nagchichismisan. Hindi ba sinabi ni Senior Sister Shi na sinumang tatalo sa kanya, susundin niya sila? Nagtataka ako kung susunod si Senior Sister kay Xiaoyun. Interesting. Gumawa nga si Shi Chanyo ng ganoong pahayag. Narinig ko na may isang Holy Son na nagkagusto kay Chanyo. Sa pagkakataong ito, magkakaroon ng magandang palabas. Tingnan mo, may determinado ekspresyon si Shi Chanyo. Hanggat hindi iniisip ni Xiaoyun, tiyak na susundin ko siya. Narinig ni Lin Xiaoya ang mga salitang ito at agad na nalungkot. Ano ba ito? Anong klaseng babae ang gumagawa ng ganoong panata? Napakawalanjiya. Sa totoo lang, hindi ganoon si Lin Xiaoya dati. Ngunit nang marinig niyang gusto ng isang nakamamanghang kagandahan na tulad ni Shi Chunyu na sumunod kay Xiaoyun, medyo nagselos siya.
Si Fu Ying ay may kaalaman, at nakita niya ang damdamin ni Lin Xiaoya para kay Xiaoyun. Gayunpaman, pinayuhan pa rin niya ito. Xiaoya, ang isang peerless genius na tulad ng ating young master, ay natural na kaakit-akit sa mga gustong sumunod sa kanya. Ngayon, isa lang si Chuno. Sa paglaon, habang lumalakas ang kapangyarihan ng young master, ang mga taong susunod sa kanya ay marahil ay papuno sa silid. Naintindihan ni Lin Xia ang mga prinsipyong ito, ngunit hindi pa rin siya komportable sa kanyang puso. Sa sandaling ito, muling umalingaw-ngaw ang isang matunog na boses. Binabati namin ang alagad ng Grand Supreme Elders, si Xiaoyun, sa pagkalista sa ika-100 na pwesto ng Body Tempering Realm ng Chaos Holy Land. Lahat ay napasinghap nang makita ang eksenang ito. Hinamon pala ni Xiaoyun ang pinakamalakas sa kasaysayan, at nagtagumpay siya. Ang stone tablet na ito ay puno ng pinakamalakas na tao sa kasaysayan. Kung kaya mong yukit ang iyong pangalan dito, tiyak na magiging sikat ka sa kasaysayan. Gaano man katagal ang lumipas, hanggang sa iyo ang mga tao. Sa sandaling ito, lihim na umalis ang isang alipor sa dami ng tao upang iulat ang balita kay Lai Buffon. Kahit ika-100 pa siya sa kasaysayan. Sa pagkatao ng Holy Son, hindi makakataka si Xiaoyun sa kapalaran na ilagay sa altar para hubad na hanggan ng manok. Balik kay Xiaoyun. Ngayon lang, nakatanggap si Xiaoyun ng pinakabagong misyon ng system upang hamunin ang pinakamalakas na tao sa kasaysayan. Itakda ang Body Tempering Realm ng Chaos Holy Land, 10 Enlightenment Opportunities para sa ika-100 na pwesto, 30 Enlightenment Opportunities para sa ika-50 na pwesto, 50 Enlightenment Opportunities para sa ika-10 na pwesto, 70 Enlightenment Opportunities para sa ika-3 pwesto, 100 Enlightenment Opportunities para sa first place. Kung makumplito ko ang mission na ito, marahil ay agad akong makakalinang sa ika-108 na layer ng Chaos Scripture, matagumpay na malilinang ang Chaos Body. Sa sandaling ito, puno ng interes si Xiaoyun. Masyadong mapagbigay ang mga gantimpala sa pagkakataong ito. Susunod, sa bawat antas, lalaban si Xiaoyun sa mga individual na may special physics. Sa harap niya ay isang higanti, kalahating tao at kalahating hayop, na sumusugod sa kanya. Sa kanyang puso, naisip ni Xiaoyun, mayroon kang nakakatakot na heavenly demon body, ngunit hindi pa ito supreme body. Ang bawat hakbang ng kalaban ay nagdudulot ng pagyanig sa lupa. Nahirapan si Xiaoyun na umilag. Sa kabutihang palad, nalinang niya ang maraming iba't ibang combat skills. Kailangan lang niya munang umilag para mahanap ang mga butas ng kalaban. Biglang, sa isang malakas na tunog, naitapon si Xiaoyun ng heavenly demon body. Minsan nang sinabi ni Xian, hanggat hindi ito supreme body, gaano man kataas ang cultivation level, magkakaroon ng mga butas. Binawi ni Xiaoyun ang kanyang diwa, inihagis ang God Slaughtering Steps. Isang figure ang kumislap at tumalon sa likod ng heavenly demon body. Natuklasan na mayroong isang lugar sa kanyang likod na naglalabas ng pulang ilaw. Lumiwanag ang mga mata ni Xiaoyun. Natagpuan ko, ang literally flying dagger sa kamay ni Xiaoyun ay napakabilis na umikot. Sa wakas, natagpuan niya ang butas ng heavenly demon body. Ang kanyang kahinaan ay ang lugar na naglalabas ng pulang ilaw sa kanyang likod. Daan-daang daggers ang sabay-sabay na lumipad at napakalakas na tunog ng pagsabog ang umalingaw-ngaw. Nakuha ni Xiaoyun ang ika-10 pwesto sa mga pinakamalakas sa kasaysayan ng Body Tempering Realm ng Chaos Holy Land. Paglabas ni Xiaoyun mula sa Illusion Demon Tower, nakatuon ang lahat ng mata sa kanya. Seryoso, bakit ang daming tao ang nakatitig sa akin ng ganoon? Kahit na sobrang gwapo ako, hindi naman kailangan na ganoon ang titig, di ba? Naisip ni Xiaoyun sa kanyang sarili, sandali lang. Si Shi Chanyu ba iyon? Nandito pala siya. Lumakad si Shi Chanyu diretso sa harap ni Xiaoyun. Senior Brother Xiao, minsan akong nanumpa na kung sino man ang makatalo sa aking illusionary doppelganger, susundin ko sila. Nagtataka ako kung handa ba si Senior Brother Xiao na tanggapin ako. Sa puso ni Xiaoyun, nagwawala ang isang party. Isang fairy sa harap ko. Isang tanga lang ang tatanggi. Nagpapasalamat ako sa mataas na pagpapahalaga ni Junior Sister Shi. Sa hinaharap, tutulungan natin ang isa't isa at lilinangin ang great data ng magkasama.
Nang marinig ang mga salita ni Xiao Yun, nakahinga ng maluwag si Shi Chunyu. Salamat, Senior Brother, sa pagtanggap sa akin. Sa sandaling iyon, isang galit na boses ang umalangaw mula sa malayong langit. Shi Chunyu, hindi kita papayagan na sumunod sa isang walang kwentang bomba. Natigilan ang lahat. Hindi nila inaasahan na dadating agad si Liu Fan. Naabot na ni Liu Fan ang Dongtian Realm, 3 realms na mas mataas kay Xiao Yun. Sa pagkakataong ito, hindi na makakatakas si Xiao Yun kahit gustuhin niya. Kung nakabalik na si Xiao Yun sa Defang, tiyak na hindi maglalakas loob si Liu Fan na gumawa ng anuman. Ngunit dito sa Illusion Demon Tower, iba ang mga bagay. Sadya itong pinalabas ni Liu Fan ang kanyang aura upang maramdaman ni Xiao Yun. Gayunpaman, ang aura niyang ito ay walang iba kundi basura sa mata ni Xiao Yun. Xiao Yun, ang pagkakaroon ng mga followers ay aking negosyo. Hindi mo ito dapat payagan. Nang marinig ito, naging napakapangit ng mukha ni Liu Fan. Xiao Yun, anong klaseng basura ka para maglakas loob na sabihin sa akin ang ganoong mga bagay? Akala mo ba ikaw ay isang divine child o kung ano paman? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Xiao Yun. Kung gayon, anong klaseng basura ka? Nang makita si Liu Fan na kumilos ng mayabang, nina si Xiao Yun. Simula nang dumating siya sa Chaotic Holy Land, walang sino man ang naglakas loob na kausapin siya ng ganoon. Naging berde ang mukha ni Liu Fan sa galit. Napakalakas ng loob. Ikaw ang napakalakas ng loob. Tiningnan ni Xiao Yun ng diretso si Liu Fan, hindi pinapansin ang Holy Sun sa harap niya. Pagkatapos ng lahat, tinalikuran na niya ang pagkakakilanlan ng isang divine child, lalo na ang isang ordinaryong Holy Sun. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula sa buong katawan ni Liu Fan. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Narinig ng lahat ang tunog ng pag-ungol, at sa likod niya ay lumitaw ang ilang black holes. Isang kabuuang 7 Dongzishan. Hindi napigilan ni Xiao Yun na pawisan ng kaunti. Nag-alala ang lahat. Napakalaki ng pagkakaiba sa antas. Ang isang genius na tulad ni Xiao Yun ay marahil ay malapit ng mapilayan. Humakbang si Fuing sa harap ni Xiao Yun. Holy Sun, mahigpit na ipinagbabawal ng ating Chaotic Holy Land ang panloob na pagtatalo at pagpatay sa mga alagad. Sana ay tumigil ka. Malinaw, alam niya na ang kanyang young master ay isang unparalleled prodigy, ngunit nasa chi-refining stage pa lamang siya. Walang paraan para manalo siya. Umalis ka. Ikaw ay isang follower lamang ni Dion. Sa madaling salita, isang lingkod lamang. Naglakas loob kang pigilan ako. Hindi ka ba natatakot na darating ang law enforcement ng Holy Land at sisirain ka? Kumabog ang puso ni Fuing. Ang law enforcement ang pinaka-nakakatakot na puwersa sa Chaotic Holy Land, na dalubhasa sa pagpaparusa sa mga malalaking krimen. Isang espada na nakasabit sa ulo ng bawat isa. Ipinadala ni Fuing ang kanyang boses kay Xiao Yun. Young Master, bagamat mas malaki ang lakas ko kaysa kay Liwans, isa siyang Holy Sun at hindi ko siya maaaring atakihin. Bilasan mo at pumasok sa Illusion Demon Tower. Kapag nasa loob ka na ng tore, wala siyang magagawa. Hintayin mo lang na dumating ang Old Master at hindi na siya makakapagdulot ng gulo. Tumayo si Fuing sa harap ni Xiao Yun, hinaharangan si Li Bafan. Holy Sun, inaatake mo ang kapwa alagad. Kapag dumating ang law enforcement, hindi ka nila palalampasan. Galit na sumigaw si Lufan. Ako ay isang Holy Sun na nagtuturo ng leksyon sa isang normal na alagad, at hindi ko siya pinapatay. Hindi ganoon kalaya ang law enforcement para makialam. Mabigat ang puso ni Fuing. Totoo, may ganoong mga karapatan at status nga ang Holy Sun. Nauubusan na ng pasensya si Lufan. Umalis ka rito. Huwag mo akong pilitin na sabihin ito sa pangatlong beses. Sa sandaling ito, humakbang din si Shi Chanyo. Lufan, sariling kusa ko ang sumunod kay Senior Brother Xiao. Kung hindi ka masaya, sige, saktan mo na lang ako. Hindi na kailangan na ipahiya si Senior Brother Xiao. Nagngalit ang ngipin ni Liu Fan sa galit. Manahimik ka. Patuloy si Shi Chanyo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, talagang inakala mo bang gusto kita? Ang tulad mo ay laruan lang sa akin, sa pinakamataas. Tinitigan ni Xiao Yun ng matindi si Liu Fan. Masyadong mayabang ang batang ito. Talaga bang akala niya ay madali akong apihin? Sa sandaling ito, tumayo rin si Xiaoye.
Anong klaseng Holy Son ka? Ang alam mo lang ay gamitin ang iyong seniority para apihin ang nakababata. Kung si senior brother ay nagil-inang ng 10 o higit pang taon, isang daliri lang niya ay sapat na para harapin ka. Napakagaling, napakagaling. Kaya, naglakas loob kayong lahat na baliwalain ako, ang Holy Son. Ngayon, ipapaalam ko sa inyo na ang dignidad ng Holy Son ay hindi bagay na maaaring biruin ninyo man. Nang handa na si Fuing na kumilos, dahan-daang humakbang si Xiaoyun. Fuling, tumabi ka. May sarili akong paraan para harapin siya. Pagkatapos niyang magsalita, pinagsama niya ang dalawang daliri, bumuo ng isang handsil at bumigkas ng isang uri ng scripture na parehong misteryoso at pamilyar. Sa sandaling ito, ang nakapaligid na spiritual energy ng langit at lupa sa tuktok ng bundok ay kumilos. Lahat ay nagtipon sa itaas ng ulo ni Xiaoyun. Nang makita ito, nagulat si Fuing. Young Master, kailan mo natutunan ang galaw na ito? Maaari kayang lihim na itinuro sa iyo ng Old Master. Naisip ni Xiaoyu na nagtatago ang kanyang senior brother ng isang secret weapon at sa pagkakataong ito ay tiyak na sisubog siya at isang suntok lang ang sapat para talunin ang masamang Holy Son sa harap niya. Puno din ng pag-asa ang puso ni Chi Chunyu. Nagtataka siya kung matatalo ba ni Xiaoyun si Lufen. Ngumisi si Lai Bufon. Lahat ng palabas, walang laman. Sa gayon, agad niyang itinaas ang isang binti at yumapak mula sa langit patungo kay Xiaoyun. Nang ahas na magnakaw ng babae sa akin. Ngayon, ipaparanas ko sa iyo ang pakiramdam ng pagyapak sa ilalim ng paa ng isang tao. Agad na nagbago ang ekspresyon ng lahat. Nang ahas si Lai Bufon na insultuhan si Xiaoyun ng ganoon. Nakakasuklim. Galit na nagnalit ang ngipi ni Xiaoyu dahil nang ahas siyang insultuhan ang taong lihim niyang hinahangaan. At hindi na napigilan ni Fuing ang sarili, naghahanda ng kumilos. Sa sandaling iyon, tinaas ni Xia ang kanyang ulo at sumigaw ng malakas, "Xiaotek Bell, lumabas ka para sa akin." Sa sumunod na sandali, kumislap ang isang gintong liwanag. Nakita lang ng lahat ang malaking Xiaotek Bell na biglang lumitaw sa harap ni Xiaoyun, hinaharangan ang sipa na kakalabas lang ni Lai Bufon. Hindi lamang hindi tumama ang sipa ni Lai Bufon sa Xiaotek Bell, kundi binalik din siya ng napakalaking puwersa. Agad siyang naitapon. Nagwawala si Lai Bufon sa loob at pagkatapos ay samuka siya ng napakaraming dugo. Walang paraan. Mortal lang siya. Paano niya kayang ipatawag ang kapangyarihan ng Chaos Bell? Kahit si Dit Ian hindi kayang gawin iyan. Napakabaliw. Hindi makapaniwala si Lim Buufen na siya, isang Holy Son, ay ginaganito. Lubos na nagulat ang lahat. Ang Chaos Bell ay isang Emperor weapon na tanging mga saints lamang ang makakakontrol. At ngayon ay kay Xiaoyun na. Kaya, si Xiaoyun ba ang matagal nang nawawalang anak ng Chaos Bell o kung ano paman? Natawa si Fuing nang marinig ito. Kung tama ang hula ko, ito ang Chaos Guidance. Kayang palusugan ng Young Master ang Chaos Bell ng 9 na beses, na nagpapakita na lubos niyang na-master ang Chaos Guidance. Ibig sabihin sa Chaos Holy Land, magagamit natin ang kapangyarihan ng Chaos Bell kailanman natin gusto. Kahit kaunti lang ay nakakatakot. Sina Xia at Chanyo ay napatanga lamang at nakahinga rin ng maluwag. Natakot din si Lufen sa Chaos Bell, ngunit hindi siya maaaring umatras ng ganoon sa Chaos Holy Land. Isang hamak na body refiner. Hindi ako naniniwala na kaya niya akong talunin ng kaunting kapangyarihan lang ng Chaos Bell. Pagkatapos ay inactivate ni Lufen ang lahat ng kanyang spiritual power, kinondensa ito sa isang malaking kamao. Gayunpaman, ang batang ito ay pinuprotektahan ng Chaos Bell, kaya hindi ko siya kayang patayin. Ngunit kung hindi ko ibibigay ang lahat ngayon, at ako'y matalo, pagtatawanan ako magpakailanman. Ngumisi lang si Xiaoyun. Kung gusto mong mapahiya, kung gayon tutulungan kitang makalaya. Patuloy niyang pinipiga ang mga hand seals, hinihimok ang Chaos Sutra, at ang malaking Chaos Bell ay agad na bumagsak sa kamao ni Lufen. Napakalakas ng kapangyarihan ng Chaos Bell. Gaano man siya nagsikap, hindi gumalaw ang kanyang kamao, at siya mismo ay brutal na naitapon. Maging ang 7 danggas na ipinagmamalaki niya ay nagkawasak-wasak. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.